Isa pong muling pinagpalang hapon sa lahat po na lagi pong inaabot ng programang ito. Nagpapasalamat po tayo lagi sa Panginoon sapagkat lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon tulad ngayong hapon. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan, dahil ang Diyos ay napakabuti, napakadakila sa ating pamilya, sa ating individual na buhay, at sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Halina po't kayo't ating pagsaluhan muli ang mga pagkapalang espiritual na lagi pong pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang season pong ito ay sa lubhang napakasagana ng pagkapala ng Panginoon. Katulad na laman po ng bawat araw, lagi po tayo may naririnig na mensahe mula sa ating dakilang Panginoon. Gamit po ang kanyang mga lingkod. At kanya nga po, sa pagkakataong ito, muli po tayo mag-usap sa mga bagay na napakahalaga sa buhay po natin ito. Lagi ko pong naalala ang sinasabi ng salita ng Lord na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Kaya ngayong hapon, muli po natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan na sabi po ng ating nakaraan, na pag-usapan po natin noong nakaraan, na ang cracks and fault lines ay isang mapanirang bagay sa buhay po ng isang mananampalataya. Ito po ay hindi nakikita, ngunit lubha itong mapanira. Para hubag itong virus ng COVID-19. Hindi nakikita, ngunit malaki ho ang napipinsala nito. Same thing in the cracks and fault line. Kaya nga po, muli po nating balikan ang ating pinag-usapan noong nakaraan na ating pinagbigyan ng pansin. Binigyan po natin ng pansin. Kaya nga po, salamat na lamang, ang Lord po ay napakabuti. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon. And we have somebody, which is our pastor, which is our mentor or spiritual father, to help us see our fault line.
in order for us to solve that. Habang may pagkakataon pa po. Now, again po, what are the possible reasons why cracks and fault lines are developed in the life of believers? Ano po kaya ang mga posibleng rason? Bakit po ang cracks or fault line ay nanidevelop sa buhay po natin na kung minsan ay hindi po natin alintana at kung minsan ay hindi natin napapansin. Kaya nga po, it's because of somebody, it's because of our pastor or mentor, sila po ang ginagamit ni Lord upang buksan ang ating mata, buksan po ang ating tainga upang ating makita at marinig ang kahalagan po nito. Again, ano po ang una? Ignoring the message from God. So, don't ignore the message from God. Kahit kung minsan busy ka, marami kang kinaabalahan, pero lagi mong tatandaan na dapat binibigyan mo ng pansin ang salita ng Panginoon. Don't ignore the message from God. Because ignoring the message from God, isa ho ito sa magiging kausa o dahilan upang ang tao ho ay magkaroon po ng fault line and at the same time, crack. Ikalawa ho, incomplete obedience to God's mandate. Ang halimbawa po dyan ay si King Saul. Sumunod nga siya, ngunit partial. Amen. At ang pangatlo ho, improper giving. Ayan po ay sa katauhan po ni Ananias sa ni Sapphira. Nung wala pa po ang pera, normal na normal po ang kanilang kaisipan. Naibibigay po nila ang lahat ng pinagbilhan ng kanilang lupa. Tuloy po ng aking nabanggit o nakaraan, sometimes may mga Kristiyano, may mga mananampalataya, nung wala pang trabaho, nangarap magkatrabaho. Nung wala pa sa abroad, nangarap maka-abroad. Nung hindi pa tapos, mag-aral, nangarap makapagtapos. Ngunit nung sila po ay pinagapala na ng Lord, madalas po nakakalimutan. Kasi po, iyan po ang malaking problema na dapat nating bigyan ng pansin. Improper giving. Now, sa tatlo pong iyon na mga rason, sa palagay po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, totoo kaya? Yes, it's really. Na iyan po ay isa sa mga cracks and fault lines na maaari pong sumira hindi lamang ng ating individual na buhay bilang mananampalataya, kundi baka, hindi lang baka, kundi pati ang ating pamilya ay madamay. It's because of our attitude and behavior na ayaw natin gawin ang pinagagawa ng Lord sa atin. Now, pansinin po natin ang ating pang-apat na dahilan kung bakit unknowingly na-develop po ang crack na ito and fault line in our personal life. Letter D, inability to receive and observe accurately the Word of God. Ulitin po natin, inability to receive and observe accurately the Word of God. Yun hubang walang kakayahan na tumanggap, walang kakayahang isa katuparan. Bakit walang kakayahan isa katuparan? Kasi minsan ho, umiiral po lagi yung ating sariling emosyon o di kaya yung ating sariling isipan, yung ating sariling pakiramdam, yung ating sariling decision, yung ating sariling feeling. Ika nga po, yung ating sariling pamamaraan sa buhay. Kaya sabi po rito, living in a usual place as a comfort zone.
Alam niyo na siguro kung sino po ang magiging natin example po rito. Kasi ho, alam niyo ba, may mga tao ho na hindi ho talaga makaalpas sa kanilang kinalalagyan. Although, lagi po nating alalahanin that this year is the year of prevailing and governing. But may mga tao na lagi po silang naroon sa kanilang comfort zone. Na tila bagay, nahihirapan ho silang makaalpas sa kanilang kinalalagyan na comfort zone. Kasi ho, kuminsan tama nga naman kung tutuusin. Kasi ho, sa comfort zone, no price na dapat nating bayaran. But the Lord wants us to get out from our comfort zone. Dahil minsan ho, may mga tao na ang kanilang comfort zone ay pagsuway o sinasabi ng salita ng Lord. May mga tao na ang kanilang comfort zone ay ang hindi ho pag-angat ng kanilang spiritual na kakayahan. Minsan may mga tao na ang kanilang comfort zone ay ang hindi pagsunod ng tama at ang hindi pagpapasakop ng tama at ang hindi pagkilala ng tama sa mga taong nakatataas sa kanila. Halimbawa, pastor or mentor. So may mga rason po na kung minsan ang mga rason pong iyan ay dapat nating wasakin, kumbaga, dapat nating iwan because bahagi po yan ng ating usual place. At the same time, that's our comfort zone. Pansinin po natin ang mga talatang ito. 1 Samuel chapter 2, verse 22 to 25. Sabi po rito, Now Eli was very old, and he heard all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who served at the doorway of the tent of meeting. He said to them, Why do you such things? The evil things that I hear from all these people, no, my sons, for the report is not good, which I hear the Lord's people circulating. Pansinin po natin mabuti. Si Eli po that time, being pastor of Israel, high priest, siya po'y matanda na, at mayroon po siyang alam. Alam niya ho, at sigurado, hindi niya lang naririnig, kundi nasisense niya na ang kanyang mga nasasakupan o di kaya'y kanyang mga anak ay maginagawa ng hindi maganda. Pero dahil po sa kanyang kawalan ng kakayahan na tumanggap ng mensahe, kawalang kakayahang gawin ang kalooban ng Lord. The reason why Eli has no capacity to what? To discipline, to correct, to rebuke, to teach the word. Because I believe, brothers and sisters, that only the word of God has the capacity to change person, to change anyone. Only the word. Dahil ang salita po ng Lord, may kapangyarihan po ito. Habang narinig po ng tao, pinaniwalaan ng tao, tinatanggap ng tao, ang word na yan na kanyang pinaniwalaan, ang magiging instrumento ng Lord upang dahan-dahan niyang tanggapin ito at magkaroon ng epekto tungkol sa totoong pagbabago ng kanyang buhay. Pero si Eli nga po, dumating sa sandali, dahil siguro marahil sa kanyang katandaan, o dili kaya,
Talaga naman nakalagay sa Biblia na dumating ang sandali na wala na po siyang kakayahan. Kumbaga, yung kanya pong spiritual ability ay bigla pong pumurol. At maaari, sabi nga po ni Pastor Albert, ang isang bagong bagay ay hindi po natin pwedeng tanggapin basta-basta hanggat lang yung mga lumang bagay ay naririyan pa yan. Dahil ang tendency ho, kapag tinanggap natin ang bagong alak halimbawa, at yung sisidlan ay luma, delikado ho yung lumang sisidlan. Tinanggap natin yung bagong turo, bagong revelation, pero yung ating dating lumang pamamaraan, naririyan pa rin po. Ang tendency po niyan, makukontaminate yung ating bagong tinanggap. That's why we need to be changed according to the Lord's will. Kaya nga po, bahagi po si Priest Eli sa kasaysayan ng banal na kasulatan na ipinapakita sa atin ng Lord. Kaya sabi po rito, karugtong po ng ating binabasa, if one man sins against another, God will mediate for him. But if a man sins against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen. They would not listen to the voice of their father. For the Lord's desire to put them to death. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, kapag kaho pala dumating tayo sa sandali, halimbawa, na wala ka ng ganang makinig, wala ka ng ganang i-observe ang salita ng Lord, unti-unti nang pumupurol ang iyong pag-unawa, unti-unti nang pumupurol ang kakayahan ng ating espiritu, at unti-unti na rin pong pumupurol ang ating pakiramdam sa banal na presensya ng ating Panginoon. Maaring ito ho ay isa ng matindi o malalim na hiwa being cracked in fault line sa buhay po natin. Tulad po ng ating binabasa sa banal na kasulatan na nakalagay po sa 1 Samuel, na even yung mga anak po ni Priest Eli ayaw na makinig sa kanya. Dahil una pa man lang po, wala na po si Priest Eli kakayahan. Kumbaga, hindi ko makalimutan yung turo po ni Pastor Albert na sabi niya, importante ho, sa bawat mga ngaral, mayroon po siya laging cutting edge. May talas ang kanyang pagtuturo. May talim ang kanyang pangangaral. Matalas ang kanyang sinasabi. Tama nga po. Dahil ang banal na kasulatan nagsasabi ng salita ng Lord ay katulad ng espada na magkabila ang talim, na ito'y tumatagos maging sa mga kasuan ng buto ng tao, maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. So, ganito ho kahalaga ang salita ng Panginoon. Ngunit, kapag hindi po tayo masyadong naka-align sa isang dimension na tama ayon sa gusto po ng Lord sa atin, maari po tayong mahulog sa ganitong sitwasyon like Priest Eli, na habang ang Lord nagsasalita, para yatang wala na talaga siyang naririnig. Tunghayan po natin uli ang unang Samuel, chapter 3, verse 1 to 3. Sabi po rito, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose
whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was laying down in his usual place. Kaya ho pala, hindi na ho marinig po ni Priest Eli ang tinig ng Diyos. Kasi dito sa banal na kasulatan nakalagay, nandun po siya lagi sa kanyang lugar na gusto niya. As his comfort zone. Kaya ho pala, wala na siyang kakayahan marinig ang tinig ng Lord. Kasi alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kapag gusto mong marinig ang tinig ng Lord, hindi ko malilimutan ang madalas na binabanggit po ni Pastor Wilbert. You have to pay the price. Because there is always a price that we need to pay. Ang problema ho, si Priest Eli, lagi po siyang stay. Saan? Sa kanyang lugar. Ang problema ho, yung lugar na kanyang kinalalagyan, wala po roon ang presensya ng Lord. Samantalang ito po si Samuel, na bata pa, lagi po siyang natutulog malapit sa Ark of the Covenant o Ark of Covenant. Alam naman po nating lahat na ang Ark of Covenant, sumasagisag yan sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero ang problema ho, sa halip na si Priest Eli ay lagi pong nasa lugar na kung saan ang Ark of Covenant ay naroon. Ang layo niya ho. Kumbaga, being high priest, ito ho ang kanyang pangunahing trabaho na ang lagi hong saliksikin, hanapin, manatili sa lugar ng presensya ng Lord. Kasi kapag wala tayo madalas sa lugar na kung saan ang presensya ng Lord ay naroon, mga kaibigan, matutulad po tayo kay Priest Eli. Gustuhin mo man mangaral ng matalas, wala kang magagawa. Gustuhin mo man magsalita ng maayos, wala. Sa bagay ho, sa panahong ito, ang dami yung preacher. Kaso lang, ang malungkot na kadahilanan o sitwasyon. Maraming ang preacher. Hindi ko po ito babanggitin para i-degrade ko ang mga lingkod ng Lord. Ang sinasabi ko po, marami ring preacher that every time they preach the Word of God, every time they use the Word of God, during their preaching and teaching, ang lagi pong tinatarget ng kanilang pangangaral ay utak ng tao. Hindi po yung espiritu. Hindi po yung puso ng tao. Kasi ang dami ho, gusto lang po nilang ma-please yung tao. Gusto lang nilang mapatawa yung tao. Gusto lang nilang mapasaya yung tao. Kasi pwedeng malaki ang offering. Malaki ang tithes. Kasi napatawa. Napasigla yung tao. Pero hindi ho yun ang talagang kailangan po natin. Dapat lagi pong may talas ang ating sinasabi. Again, babanggitin ko po si Pastor Wilbert. Sabi niya, as preacher, as our responsibility as preacher is to please God first. First, to please God. While we are preaching, while we are doing the ministry. So, this is how Priest Eli
dumating siya sa pagkakataon na siya po ay na-expired. Dahil wala na siyang pagkakataong makinig. Bakit nawala siya ng pagkakataong makinig? Kasi gusto niya lagi nasa kanyang lugar na kinalalagyan, na wala naman doon ang presensya ng Lord. Siya nga naman. Kasi pag nandoon ka lagi sa sarili mong lugar, walang pressure. Walang pressure. Pero pag nandoon ka sa presensya ng Lord, sometimes may pressure. May presyo na dapat bayaran. In order for you to rise up continuously. In order for you to become more accurate. To become more strong. To become more useful. That's why we need to stay kung saan ang presensya ng Lord naruroon. Like Samuel, bagamat bata pa siya, kung saan yung Ark of the Covenant na sumasagisag sa presensya ng Lord, naruroon siya. Kaya, nung magsalita ang Lord, siya mismo ang unang nakarinig. Pero dapat si Priest Eli ang makarinig nito. Dahil siya ang tamang tao in position, in function. Dapat siya yung taong karapat-dapat na tumanggap ng mga mensahe, salita ng Lord, dahil siya yung high priest. Siya yung priest during the time. So, yun po ang pang-apat na dahilan kung bakit may crack, kung bakit may fault line. Na kuminsan, hindi lang kuminsan, kundi hindi ho maganda ang pupili pong maging resulta po nito. Letter E, number 5. Sabi po rito, a reverence towards God. Yun bang nawawala na tayo ng respetong mataas sa Diyos? Yun bang tumataas na po yung ating familiarity spirit towards God? Yun bang nagiging na tayong familiar pagdating po sa presensya ng ating Panginoon? Yun bang wala na po tayong gutom, uhaw na makaniig ang presensya ng ating Panginoon? Kaya sabi po rito, power to cause Him to be proud. Kaya dumating sa punto na irreverence towards God. Alam niyo ho, pag may crack na ang buhay mo, spiritually speaking, dito na ho, dumating ang pagkakataon that even your respect, even your obedience, even your submission, may mga question mark na po yun. Kaya minsan, may mga members, may mga leaders, may mga pastor din po na katulad ko, na unti-unting numinipis, bumababaw, ang alin po, ang kanilang respeto sa mga leader po nilang kinikilala. Halimbawa, leader ka ng simbahan, unti-unting numinipis at bumababaw ang iyong paggalang o respeto, pagpapasakop, pagsunod sa iyong pastor na ilinigay ng Lord sa harapan mo bilang membro at leader. Kung ikaw naman ay pastor, gayon din. Kung may inilagay na mentor or spiritual father sa buhay mo. Kapag hindi po tayo naging aware about this matter, pwede pong mangyari po sa atin ang mga bagay pong ito. Kasi po, sa una, maaaring magpakita ka ng gilas. Sa una,
maaring ang lalim ng commitment mo. Sa una, maaring yung pagpasakop mo ay napakalalim. Alam niyo po, sa anumang paligsahan, hindi ho mahalaga masyado ang umpisa. Ang kalagitnaan. Ang lalong mahalaga roon, yung iyong matapos ang iyong assignment. Kung baga runner, matapos mong matagumpay ang iyong takbuhin. Na hindi ka lang magaling sa una, napakabilis mo. Napakahusay mo. Napakagaling mo. Pero habang lumalaon, bumababaw, numinipis ang iyong commitment, ang iyong dedication, ang iyong pagpasakop, ang iyong pagsunod sa sinasabi ng salita ng Lord. Basahin po natin ang unang Chronicle or First Chronicle chapter 26 verse 5, 16 and 21. Alam niyo na po kung sino ang taong tinutukoy po rito. Pero hayaan po nating muli na baybayin ang mga talatang ito. Sabi po rito, verse 5, He sought God during the days of Zechariah. Sino po siya? Uzziah. Nagsimula po si Uzziah na maging hari ng Israel. Ang kanya pong edad ay 16 years old. At siya po ay nanungkulan ng almost 50 plus years. Haba po ng kanyang panungkulan. Again, balikan po natin ang ating binabasa. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. What is the responsibility of priest Zechariah to King Uzziah? The responsibility of priest Zechariah is to give him as king of Israel, Uzziah himself. Ano binibigay po ni Zechariah? Word from God. Word of God. Dahil ito ang kailangan niya. Dahil si Uzziah ay hari, siya po may power, may kapangyarihan, ika nga po, pero ang kulang sa kanya ay word. Kaya ang papel po ni Zechariah, bigyan po siya lagi ng word. Tuloy po natin. Habang binibigyan po ni Zechariah ng word, si Uzziah, lumalalim po, tumataas ang respeto niya sa Diyos, siyempre, kay Zechariah, being God's servant, as at the same time, high priest of God. So, habang ginagawa po ni Uzziah ang makinig, lagi nang hanapin ang instruction ng Lord sa pamagitan po ng kanyang mentor or pastor. Kaya po, ang sabi rito, as long as he sought the Lord, God gave him success. God gave him success. Ang ganda ho. Ang ganda ho, mga kapatid, mga kaibigan, ng resulta sa buhay po ng isang haring ito na si King Uzziah. Na habang kanyang tinatanggap ang salita ng Panginoon, lalo siya nitong dinadala sa mas mataas na antas ng buhay, hindi lamang bilang hari, kundi bilang isang mananampalataya
na marunong makinig, marunong sumunod, marunong magpasakop, marunong umintindi ng taong nakakasakop sa kanya. Kaya naman ang Lord ay hindi po nagkait sa kanya na sa tuwing siya'y namumuhay ayon sa kalooban ng Lord, lagi po siyang binibigyan ng tagumpay. Kaya sa pagbabasa ko po ng istoryang ito, nung panahon po ni Uzziah, napakatatag po ng kanyang paghahari sa bansang Israel. Para yatang walang labanan na nangyari laban sa kaaway ng Israel. Because God blessed Uzziah. Why? Because he received. He observed accurately the word from God na binibigay sa kanya lagi ng kanyang mentor, ng kanyang pastor na si Zechariah. Tuloy po natin. Verse 16. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. At ito na. Tingnan niyo po ha. Nung siya po ay naging makapangyarihan na, dumating na po ang kanyang pride. Lumaki na ang kanyang ulo. At sabi po ng banal na kasulatan, ito ang naging dahilan ng kanyang unti-unting pagbagsak. Tuloy po natin. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Azariah the priest with 80 other courageous priests of the Lord followed him in. They confronted King Uzziah and said, "It is not right for you, Uzziah," according to them, "to burn incense to the Lord. That is for the priests, the descendants of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful, and you will not be honored by the Lord." So alam po natin ang istorya ng taong ito. Pero sa pagkakataon pong ito, bigyan pa rin po natin ng pansin, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi in the first place, hindi naman po talaga halos makita po ni Uzziah ang kanyang crack and fault lines sa kanyang buhay. Ang akala niya, okay pa ang kanyang ginagawa. Di ba ho, ganun tayo minsan? Lalo na kapag ikaw ay successful na. Lalo na kapag ikaw ay asensado na sa buhay. Halimbawa, lalo na kapag ikaw ay mahusay na. Dahil tinuruan ka, Halimbawa, dito na lamang po sa atin sa ECB Group. Halimbawa, habang ikaw ay tinuturuan ng ating mentor, lalo kang gumagaling, lalo kang humuhusay, lalo kang pinagtitiwalaan, lalo kang gumagaling, lalo kang nagiging kagamit-gamit. Si King Uzziah po ay dumating sa ganung mga pagkakataon. That because of priest Zechariah, naging magaling siyang hari.
hanggang sa siya po ay maging powerful. Hindi lamang po sa kanyang bansang nasasakupan, kundi maging sa kanyang paligid. Kinikilala siya ng mga tao at ng kanyang mga kapwa-hari. Kaya isang araw, dumating siya sa isang pagkakataon na yung dati niyang katapatan, unti-unti hong nagbago. Yung dating ugali niya na active to follow God's instruction, binabaliwala niya na ito. Hindi niya ito binibigyan ng pansin. At nanotice din po natin na dito po sa verse 17, si Azariah na ho ang high priest. Wala na po si Zechariah. Ganun pa man, si Azariah ho ay isang matapang na priest. May cutting edge ang kanyang salita. Kaya hindi man na siya nangimi na sinabi niya, Uzziah, hindi na po hari ang tawag niya. Uzziah, you don't have the right to do that. To burn incense. To burn incense. Alam niyo ho, in the natural, halimbawa, tayo po mga leader, again, babanggitin ko, sabi po ni Pastor Robert, tayo ho mga pastor, hindi natin pwedeng i-manipulate ang mga revelations, mga kapahayagang mula sa Diyos. Totoo po na sa ating mga nasasakupan, may mga leaders na lalabas dyan na mas magaling pa kaysa sa atin. May mga pastor na matapos turuan ng kanilang mentor, dahil magaling ang kanilang mentor, magigiring silang magagaling. Magigiring silang mga uragon. Yun po kasi mga kaibigan, ang word namin dito sa Bicol. Pag magaling ka, ang tawag dito, uragon ka. So, ganun po. Habang ikaw ay tinuturuan ng pastor mo, habang ikaw ay tinuturuan ng mentor mo, habang ikaw ay sumusunod sa mentor mo, habang ikaw ay rumirespeto, tumatanggap ng pagtuturo sa mentor mo, someday, magiging ka ring mahusay na lingkod ng Lord. But always remember King Uzziah. Bigla niya hong nakalimutan kung saan po siya galing at kung sino yung tao na ginamit ng Lord, ginamit ng Panginoon upang bigyan siya ng salita ng Diyos na patuloy na nagpalago ng kanyang buhay espiritual, ng kanyang buhay material, pamilya, and also the financial or finances. Tingnan po ninyo. Naisip marahil ni King Uzziah, total, ang mga taong ito dito sa aking kaharian nakatira at nabubuhay. Maaring si King Uzziah, ang galing-galing niya pong magbigay ng offering. Nagpapadala lagi ng mga tulong sa simbahan. Ito na marahil ang naisip niya. At higit sa lahat, naisip niya na ang ginagawa ng mga high priest o mga priest ay kayang-kanya nang gawin. Dahil naisip niya marahil na kung magaling ang mga priest na ito, higit siyang magaling. Bakit? Naturuan siya. Pero sabi ko kanina, lagi po nating alalahanin. May word po ang ating mentor. Sabi niya,
Don't forget the hands that feeds you. What does it mean? Gaano ka man kahusay na, gaano ka man ka-powerful, gaano ka man kagaling, kagamit-gamit ka na, huwag mo pa rin kalilimutan yung tao na nagpakain sa iyo. Yung tao na nagtiyaga sa iyo. Amen. Amen, mga kaibigan. Naalala ko nga pala, hindi ko talaga makalimutan yon. Nabanggit ko na po yon. Pero pili ko pa rin pumanggitin po sa ngayon. Na nung first time po, na dumalaw po rito sina Pastor Robert dito sa Naga City. Habang po siya nagtuturo po rito sa simbahang ito na kinalalagyan ko ngayon. Ako ho ay nandoon sa likuran. Nagduduyan-duyan. Kasi ang feeling ko, hindi ko kailangan ang turo ng taong ito. Ang feeling ko, tulad po ng aking sinabi. Pero later, napagtanto ko ho, tama po kako ang taong iyon. Ang tawag ko sa kanya noon, ang taong iyon. Kaya hanggang isang araw, I decided to connect with him. Nagdesisyon ho ako, kasama ng aking asawa, kasama ng aking buong pamilya, isa naming anak, na komunikta ng tama sa kanya. Kasi alam ko ho, at alam nyo rin po mga kaibigan, na talagang importante ang taong mas mataas kaysa atin, na mag-oversee sa atin. Hindi lamang tayo bibigyan ng tinapay, ika nga, kundi siya pa rin yung may otoridad para tayo ay i-oversee. Like this story, King Josiah. Dumating sa punto na nabawasan, bumaba, nawala ang respeto po ni King Josiah sa mga taong ito na lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga po, lagi nating tatandaan na sa buhay po natin sa mundong ito, kailangan natin ng isang tao na laging magsasalita sa atin. Lagi nating pakikinggan. Kasi ang malumbay po sa istoryang ito, si King Josiah po being king, dinapuan po ng malubhang karamdaman. At yun din po ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw sa mundo pong ito. Dahil hindi niya ho nagawa ng solusyon ang crack sa buhay niya. Hotline at the same time. Kaya sabi po rito sa quote, when we are not consistent in receiving and obeying the word explicitly, success and power will make us arrogant. Ulitin ko po, mga kaibigan, mga kapatid, sa Panginoon. When we are not consistent in receiving and obeying the Word of God, the Word explicitly, success and power will make us arrogant. Kasi ho, ang tagumpay at kapangyarihan, nagpapalaki ito ng ulo. But because of somebody over your life, he will help you para ho, hindi ho lumaki ang ating mga ulo.
Amen. Mga members, kung ang ating mga pastor nagsasalita ng matalas, dapat lang para maiwasan natin ang magkaroon ng malaking problema. Hanggang isang araw, tayo mismo ang madadamage. Sabi nga ng Lord kay Paul, kay Apostol Paul, hindi pa siya apostol noon, sabi niya, Saulo, Saulo, para kang tumatadyak, sumisipa sa isang sibat na napakatalas. Kaya nga po, mga kaibigan, mga kapatid, pag-isipan po natin lagi ang bawat sitwasyon, bawat ating gagawin upang ating magawa ng tama ang misyon or assignment na mayroon po tayo. Ngayong hapon, natapos po natin yung 5 kadahilanan. 5 na mga rason na itong 5 itong rason ang nagiging dahilan na ang crack and fault line at the same time ay nadidibilak na hindi po natin masyadong namamalayan. Pero dahil po sa salita ng Lord na napakaliwanag, nabibigyan tayo lagi ng guide. Dahil andyan po ang ating mentor, andyan po ang ating spiritual father, andyan po ang ating mga pastors to guide us, to give us a word, to give us counsel or advice para ho lalo nating mapagyaman. Hindi lamang po maiwasan natin ang crack and fault line. Kung mayroon man, magawan agad natin ang solusyon. At kung wala man, praise the Lord! Dahil dapat lamang na iwasan natin at wala tayong fault line or crack. Dahil ito po ay hindi makakatulong sa atin. Ngayon pong hapon, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nais ko pong basahin muli ang Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 8. Sabi po rito, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot was shipping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, can I not do with you, Israel, as this potter does? Declares the Lord, like clay in the hands of the potter, so are you in my hands, Israel? If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed. Sabi po ng ating binasa, isang araw, pinapunta ho si Jeremias as prophet ng ating Panginoon doon po sa potter's house upang ipakita sa kanya na sa tuwing pong ginagawa po ng manggagawa ng palayo, yung putik na hinuhulmahan niya, kapag nagkaroon po ito ng parang bitak, damage, ito po ay muli pong binabalik sa pagiging putik at gagawa po siya ng another pot. Another pot. So sabi ng Lord, Jeremias, kung ang nagagawa na magpapalayo sa putik na ito, yun din ang gagawin ko sa bansang Israel. Kaya sabi rito, and if that nation I warned repents
of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Pansinin po natin masyado itong verse 8. If at any time, sabi niya, I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, turned down, and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Kapag nakita ko niya, ang bansang ito, ang taong ito, ang pamilyang ito, halimbawa, na aking winarningan ay nagsisi, nagbago sa kanilang masamang gawain, hindi ko na itutuloy ang aking planong sila'y aking parusahan o di kaya'y sirain. Katulad po ng magpapalayo. Isa ho sa mga bagay na lagi po nating mapapansin. Ang Lord po ay napakadakila ang pagmamahal niya sa atin upang tayo po'y bigyan ng pagkakataon magbago, makapagbago, pagkakataon na tayo po'y umangat, pagkakataon na tayo po ay lalong maging kagamit-gamit. Kanya nga lamang po, anumang crack and fault line sa buhay natin kasi negative po yun. Madalas ho, yan po ay may kaakibat na responsibility or consequences. Kaya please mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po tayong makinig sa ating mga pastor na ginagamit ng Lord upang tayo bigyan lagi ng salita ng Panginoon. Ngayon pong hapon, mga kaibigan, sa ating pinag-usapang iyon, ano ho ang ating gagawin? Yayamang naunawaan natin na ang crack and fault lines ay hindi ho makakatulong sa atin. What shall we do? Ano ho ang mga hakbang na ating gagawin? Kapos ho ang ating kakayahan. Kapos ho ang ating kaalaman. Unless otherwise, the grace of God, the presence of God, ay lagi tayong sasamahan at bibigyan ng grasya ng Lord. Kasi naalala ko po yung sabi po ni Mentor, Pastor Wilbert, ng grasya ng Lord ay kapangyarihan or power and ability working in us. Habang ang grasya ng Lord, ito'y kapangyarihan, abilidad na nagatrabaho sa atin. Tutulungan niya tayong mayari sa kung ano ang gusto ng Lord sa atin na maging tayo. This is how the grace of God na may magagawa sa buhay po natin. Mga kaibigan, ngayong hapon, ako po'y nauning nagpapasalamat kay Lord at lalo na po sa ating mentor, Pastor Wilbert and Ma'am Hasmin, na ako pong muli ay nabigyan ng pagkakataon na may bahagi sa inyo ang mga bagay pong ito at mga mensaheng ito. Naway na pagpala tayo ngayong hapon. Amang Banal, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli pong nahayag sa aming mga tainga. Narinig namin ang iyong tinig na nagpapatunay na higit ka naming kailangan sa buhay na ito. Higit ka naming dapat bigyan ng pansin upang aming laging marinig ang tinig po ninyo. Dahil naniniwala ho ako na sa tuwi-tuwi ng aming narinig ang mensahe po ninyo at salita po ninyo, lagi po kaming magiging aware pagdating sa mga bagay na spiritual. Lalo kaming magiging magaling na mananampalataya. Lalo kaming magiging matibay na mananampalataya na handa laging isulong, i-advance ang iyong kingdom dito sa lupa. Dahil ang iyong salita lamang bukod tangi
ang laging magbibigay sa amin ng lakas, ng tibay ng loob, ng talas ng aming pakiramdam sa mga bagay na spiritual mula po sa inyo. At lagi kaming bibigyan ito ng kakayahan upang madala namin ito sa application na tama ayon sa minamarapat po ninyo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig, ang bawat isa, saan man sila naroon, anumang pamilyang kinabibilangan po nila. Dalangin ko na ikaw ang patuloy na magpala sa kanila. Sila may nasa trabaho, sila may nasa tahanan, sila may nasa negosyo nila, sila may nasa gawain mo, Panginoon, o ministry. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanila ngayong hapon. Maraming salamat po sa pangalan po ng Jesus naming Panginoon. Amen. 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 Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.